Good morning mga Bebs! Andito tayo ngayon sa Binondo at sabi nila, dito daw sa Binondo ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Wow! Kaya samahan nyo kami sa isang masarap at sulit na food trip. Inunan na nga namin puntahan itong sikat na noodles house, ang Lingnam. Pagpasok namin, nag-order na kami agad, isang beef wonton noodles at isang chicken wonton asado. In fairness, kahit maraming kumakain sa kanila, mabilis ang serving ng food. And okay din yung noodles nila, hindi lata. And masarap yung beef, sobrang lambot talaga, halatang pinakuluan ng matagal na oras. Pati yung sabaw, sakto lang din yung lasa para sa akin. Hindi ko na nga ito tinimplahan, kasi okay na rin yung lasa. Yung wonton naman, sobrang meaty niya, hindi tinipid. Tapos, nag-order din pala kami ng buchi. Medyo kalasa niya yung sa isang sikat na food resto. Onting-onti na lang, pero for me, mas masarap talaga to. After namin sa noodles, naglakad kami sa Ongping Street at nakita namin itong murang dragon fruit juice. 80 pesos ang medium at 100 pesos naman ang large. Dati sa Quiapo kami bumibili nito, pero parang natatabangan na ako sa lasa ng dragon fruit nila doon. Dito sa Binondo, naglalagay sila ng condensed as a sweetener and may jelly din sila. After namin dito, may nakita kaming mahabang pila. Noong una, hindi nga namin alam kung ano yung pinipilahan namin. Basta alam ko lang is pagkain yun. So, nakisabay lang kami. At medyo malapit na rin kami sa pila nung nakita ko na fried siopaw pala ito. Hindi ako mahilig sa fried siopaw kasi dati meron ako natikman tapos di ko nagustuhan. Pero trinay namin today kasi baka iba naman talaga yung lasa. So ayun, nung malapit na kami sa pila, tumabi muna ako at siniko na lang yung bumili. Lakad muna kami para magkakapaghanap kami ng pwesto kung saan kami pwede kumain. And in fairness, masarap siya, hindi nakakauma yung meat. And crispy din yung ilalim ng pinakatinapay niya kasi nga fried siopaw ito. Dalawa lang din yung binili namin kasi sabi ko baka maumay kami. Pero nung huli, nagsisi ako. Sana pala dapat is at least 4 na piraso yung binili namin. After namin dito, lakad ulit at naghanap kami ng maiinom. Tapos nakita namin itong sugarcane juice. Hindi pa nga ako nakakatikim ng ganito, so trinay namin. Akala ko nga gagawin pa lang pero nakagawa na pala si ate. Iba kasi yung nakita ko sa TikTok sa harap mo talaga siya gagawin. Yung pala sa ibang store yun. By the way, 65 pesos lang ito. Masarap naman siya for me kaso over sa tamis or baka ganito lang talaga yung lasa niya. Di ko alam kasi first time ko lang talaga makatikim ng ganito. Tapos ayun, lakad na naman. Puro lakad talaga kami dito kasi hindi magkakatabi yung mga stall na pinuntahan namin. And may nakita na naman kaming mga nakapila, so nakipila na din kami. Ang cute nga nitong TV, ng OG. Tapos nang una, mali yung napilahan namin. Sa sugarcane kami pumila. Di ba kanina bubili na kami nito? Yan pala yung tinutukoy ko na gagawin yung sugarcane juice sa harap mo. Tapos ayun, lumipat kami sa kabilang pila. Ito pala yung hinahanap ni Nico na xiaolong pao. 200 pesos per box and 10 pieces yung laman niya. Sabi ko parang madami, iuwi na lang namin sa bahay. Tapos lumipat na naman kami sa kabilang stall at nakita namin itong egg tart nila. Egg tart pa tawag dito or maliit na egg bite. Basta ganun, 25 pesos isa nito. Dalawa yung binili namin para lang matikman. Kasi nabusog na ako kanina sa noodles at dragon fruit. Okay naman yung lasa niya, pero parang kulang sa tamis. Kasi di ba matatamis yung ganito? Tapos parang onti lang din yung laman niya sa loob. Makapal yung pinaka-bread niya. Pero kasi 25 pesos lang to, kaya baka tinipid. So, ito muna for today mga Bebs. Bye!